Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, FLM family, FFCI worldwide. Saan man sulok na mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos. At gayon din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Saludo, ang tanging maibibigay ko sa iyong mga kabayanihan at buong pagmamahal at pakikipaglaban para sa iyong kalayaan. Agbyag ka mga kaibigan. Punta tayo kay Tol Roman Carino mga kaibigan. Binibigyan niya ng reaksyon mga kaibigan yung si Pangulong Duterte mga kaibigan. Nahanap na niya ang bagong Marcos na nararapat maging Pangulo. BBM, aamin na nga ba Brown Brothers si FLM? O, diba? Pakinggan natin mga kaibigan yung nilalaman mga kaibigan. 6 na taon. Paano kung ganap nang maging makapangyarihan ang mga dilawan? Paano ba siyang magpresidente sa 2028? Kaya ito na po, napapanahon na po ang 2022. Yun, delikado talaga mga kaibigan pag yung mga dilawan ang siyang makaupo sa posisyon ng mataas mga kaibigan. Delikado mga kaibigan. Oligarkiya na naman ang mamamayagpag sa sambayan ng Pilipino. Diba? Itong mga oligarkiya mga kaibigan, walang pakialam nito. Hindi nito nais na umangat yung poorest of the poor. Yung mga taong natalaylayan ng lipunan ay nanatiling natalaylayan ng lipunan pag itong mga ito ang manunungkulan mga kaibigan. Nakakatakot. Diba? Ang yumayaman, yung mga talagang mayayaman lang mga kaibigan, kumbaga nagiging ganid lalo, o diba? Oligarkiya nga mga kaibigan, nakakatakot, diba? Pero nung pag-upo ni Presidente Duterte mga kaibigan, isa-isa silang binuwag mga kaibigan. O, edi lalo-lalo na pag isang Marcos na mga kaibigan ang uupo sa Malacanang, yan ang tunay na pamumuno. O diba? Yan ang magsasaayos ng ating sambayan ng Pilipinas mga kaibigan. Unang-unang ipatutupad ng isang Marcos mga kaibigan ay ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, di ba? Kailangan ipatupad niyo. Unang-una, yung mga nuclear power plant sa buong Pilipinas mga kaibigan, dahil ito ang susi para tayo makapanghikayat ng mga investor, di ba? Tapos mura ang labor force ng Pilipinas, di ba? At pag-uusapan dyan mga kaibigan yung mababaring buwis, yung bibigyan ng exemption sa ibang mga buwis itong mga investor na papasok sa atin mga kaibigan, di ba? Maaaring maging tayo, manufacturing capital of the world. Pag nangyari yun mga kaibigan, alam nyo ba? Lahat ng mga produktong makikita natin sa bawat bansa kahit saan tayo magpunta will be made in the Philippines, di ba? Pag sinabing made in Philippines mga kaibigan, alam nyo naman yung quality ng workmanship ng mga Pilipino. Talagang ang kalidad is mataas. Napakataas ng kalidad mga kaibigan, di ba? So, makakapag tayo, himok tayo ng mga investor sa ating bansa mga kaibigan. Kung yung mga investor na papasok sa atin is magbe-benefit sila, kikita sila ng maganda. Yun ang dyan kasi kung pupunta sila sa Pilipinas, mag-i-invest sila pero hindi naman sila kikita ng ganong kalaki mga kaibigan, at mas malaki yung kikitain nila kung sa ibang bansa sila magtatayo ng kanilang mga mega factories, di ba? Siyempre doon sila pupunta, pero nang dahil sa mga power plant mga kaibigan at sa mga pwedeng ipatupad ng ating gobyerno, ng Marcos government mga kaibigan, pagdating ng araw is talagang matutupad ang lahat ng pinangarap o yung will ni Ferdinand Edralin Marcos, di ba? Pakinggan natin mga kaibigan ang sinasabi ni Tol Roman Carino. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon ang mga dilawan. Siguradong babaguhin nila ang saligang batas sa pangalawang pagkakataon para hindi na makapasok pa ang isang Marcos. Yun mga kaibigan, Francis Leo Antonio Marcos, the chairman of the Marcos Foundation mga kaibigan, di ba? Mamaya natin bibigyan ng reaksyon si ngak-ngak mga kaibigan. Ito lang muna kasi napapanahon ng mga kaibigan, September 22 na, September 20 na, ano ba sasabihin ko? September na mga kaibigan, FLM Masran na, di ba? Nakita nyo mga kaibigan, mababago na yung tema ng natin sa Mansyon mga kaibigan. Humanitarian plus politics na yan, sigurado yan. Abang-abang lang tayo. Sa Malacanang. Kaya, ating suportahan at hikayatin
na sa pagkapangulo ang tatakbuhan ng ating pandemic hero. Ayun mga guys, napakagandang mensahe yan mula sa ating kaibigan si Rogelio Ancheta. Yun. We are here for you, Francis Leo Antonio Marcos. Yung FLM family mo, yung mga followers mo, lahat kami, we are here for you. Not only ourselves, but our friends and our family is with you. Tutulungan ka namin na manalo sa 2022. Diba? Malamang, kung hindi ako nagkakamali, ang maaaring takbuhin mo is presidente, vice president, or isang senador, di ba? Kahit ano po dyan ang iyong naisin, Francis Leo Antonio Marcos, andito kami para sumuporta. At kung sino ang itataas mo at isasama sa FFCI na suportahan na kandidato, is malugod naming susuportahan itong mga individual na kandidatong ito, di ba? Agbyag ka talaga, apo lakay. Excited na ako mga kaibigan. Maria Lisa Pineda, you're the cast. Ayan, no? Oo, nasa akin lahat ng conversation namin ni Lisa. O ngayon, ang sabi ni Lisa, kailangan ko ng ganito. Manang, nasa Fort Lauderdale ako. No, diba? Nasa Fort Lauderdale ako, nasa cruise ship. Ito yata yung mga time, mga kaibigan, na nasa cruise ship si Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Yung nakita natin, di ba? Tinatawagan pala siya ni Lisa doon. Itong si Lisa, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, asawa ito ni BBM, mga kaibigan, o di ba? Itong Maria Lisa Pineda pala ano pala ito? Basher pala ito. Yun yung isipin nyo, mga kaibigan, no? Kung nagpapanggap ka na Marcos, mga kaibigan, pupuntahan ka ba ng isang Imelda Romualdez Marcos, mga kaibigan? Pupuntahan ka ba ng mga taong nakapaligid kay Imelda Romualdez Marcos? 'Di ba? Siyempre, kung alam nila na hindi siyempre hindi nila papayagan na makapunta diyan, mga kaibigan. Siyempre, alam ng mga anak yan, mga kaibigan. 'Di ba? Alam ni BBM yan at saka ni Aimee na pupuntahan niya si Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Tapos itong mga ulupong, mga kaibigan, panay ang duda, mga kaibigan. Hindi panay ang duda, alam nila ang katotohanan, pero dahil nga mga bayad sila dilawlaw o kung sino pa man yung nasa likod nila, talagang sinisira nila maigi. Pero hindi kayo magwawagi. FLM lang ang malakas. Anak ng mga patutig kayo, oo, may kalalagyan kayo lahat. Sure bull yan. Diba? Magmula sa yung ngak-ngak, law-law, at saka yung mga kasama mong mga 14 hudas, anak ng patutig, para kayong mga langgam na hindi na binuhusan ng malamig na tubig na hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung saan magtatago. Darating yung araw na yun, huwag kayong mainip. Nakalimutan ko na naman. Ito, sinisingle out tayo dito ni Maria Lisa Pineda. Siya lang ang nagre-reply. Sabi ni, shout out na tayo at reading comments. Mismong siya ang kumalabit kay Bito. Natin, sa background video natin kung sino si Idol dito. At ito yung sinasabi kong video. Ito yung kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, birthday yata to ni Madam Imelda, mga kaibigan, or isang event, mga kaibigan. Tingnan natin, na mismong siya ang kumalabit kay BBM at pinabalik niya dito. Kitang-kita na pinabalik niya si BBM para, yun Kuyang, sabi niya, ayun si Dato Mastura, ayan pinakilala. Yan yung sinasabi kong magkakakilala talaga sila, pero bakit nila itinanggi? Siguro hindi natin malaman dahilan, mga kaibigan, kasi nga meron silang pinoprotektahan dito, mga kaibigan. Pag sinabing Marcos Wealth, mga kaibigan, talagang napakahirap anuhin ito, mga kaibigan. Kaya hindi ko ma-explain, mga kaibigan, pero in the end of the day, mga kaibigan, malalaman din natin lahat yung, mga kaibigan, kung ano yung mga dahilan dyan, mga kaibigan, di ba?
maliwanag naman sa atin kung sino si Francis Leo Antonio Marcos, kung ano ang relasyon niya dito sa mga Marcoses, mga kaibigan, di ba? Dahil dugong Marcos nga siya. Walang duda yan, di ba? Sa bagay na yan, di ba? At sasamahan mo pa ng mga ganitong klaseng mga events, mga kaibigan, ganitong klase na mga tagpo na magkakasama ang mga Marcoses, mga kaibigan, di ba? Kung ikaw halimbawa nagpapanggap ka ng Marcos, makakadikit ka ba in the very very first place? 'Di ba? Makakalapit ka ba kay Doña Fortuna Barba? Makakalapit ka ba dito kay BBM? Makakalapit ka ba kay former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Makakalapit ka pa dito kay Amy Marcos? Makakalapit ka ba dito kay Dr. Pacifico Marcos? Kikilalanin ka ba ng angkan ng mga Marcos kung hindi ka isang Marcos? O diba? Yung ano dyan, mga kaibigan, kaya hindi ko maintindihan itong mga patuting ng mga kalaban natin, mga kaibigan. Talagang olats na, humihirit pa ang mga ulupong, mga ugok. Di ba ang haba na itong laban na to? Kayo, ano nangyari sa inyo? O di ba? Palubog ang lakad ninyo. O di ba? Ang FLM community paangat pa rin ng paangat, 'di ba? Dahil yung pinaka-peak halos walang katapusan, mga kaibigan eh. Yung taas ng pwede nating maging lipad, mga kaibigan, is hindi pa natin naaabot yung rock-rockan, mga kaibigan. Sa tingin ko walang katapusan, mga kaibigan, puro pag-angat. Wala tayong pagbagsak, o 'di ba? Sisinggalaiti itong mga hudas na ito, mga kaibigan, di ba? Yung mga kalaban natin, talagang iisa-isahin natin dyan, talagang babalatan natin bawat isa dyan. Sorry, hindi nyo kaya ang isang Francis Leo Antonio Marcos. At gayon din kaming mga solid supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, hindi nyo kami kaya. Nagmumukha lang kayong ewan sa inyong mga pinagsasabi, di ba? Kasi importante yung mga kaibigan, pag may sinasabi sila, kailangang tatapatan mo yung kanilang mga sinasabi, babasagin mo yung kanilang mga pinagsasabing kasinungalingan. Yun ang real talk dyan, mga kaibigan, di ba? Kaya nandito ang mga FLM defenders, andito yung mga FLM supporters na naging FLM defenders na rin, mga kaibigan. Makikita nyo naman sa mga comment section, sa mga di ba? Yung mga simple lang na mga followers ni Apo Lakay natin, ngayon naging mga defenders na, mga kaibigan, di ba? Kasi lalaban tayo eh. Hindi tayo basta-basta susuko dito na sa mga ulupong na to, sa mga 14 hudas na to. Pagkukonyatan ko yan. Pakinggan pa natin, mga kaibigan, Dahil ayaw pa nilang ipakilala si FLM. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya si FLM ay nagwawalang tibulang. Tama. Dahil naniniwala pa sila sa kanila. Pero ngayong pandemya nga ay itinanggi siya. Itinatwa, kumbaga. Ipinagkaila, ay nagalit na rin ang ating pandemic hero. At eto na nga. So, mga kaibigan, yung talagang direktang si Amy, mga kaibigan kasi tinanong siya nung reporter, mga kaibigan na sino ba to si Francis Leo Antonio Marcos? Ang sagot kasi ni Amy, mga kaibigan, kung talagang babasahin ninyo, mga kaibigan, is talagang meron siyang iniiwas, mga kaibigan, di ba? Yaman ang iniiwas niya, mga kaibigan. Pero nung unang pananalita niya is, sino si Francis Leo Antonio Marcos? Nagpakilala sa amin yan, di ba? Ang tanong lang dun is kung kinilala nila, di ba? Maaaring hindi lang nila kinilala, 'di ba? Pero wala silang magagawa, mga kaibigan, sa pagiging Francis Leo Antonio Marcos ni Apo Lakay natin, 'di ba? Kaya medyo malalim pa, mga kaibigan, yung i-dig in natin, mga kaibigan, at lalabas lahat yan, mga kaibigan, ang buong katotohanan, 'di ba? Kaya antay-antay lang tayo, 'di ba? Pakinggan pa natin ng konti. Maring sila na ang magkakalaban nito. Ayan, mga guys, kaya Wibina Concepcion, Inocencio, FLM lang ang malakas. Yes. Megalag shoutout. Eric Almoroto, idol, pa-shoutout naman, idol. Ayan, shoutout sa iyo, Eric Almoroto. Sana Santana ang maging
Sana siya na ang maging presidente ng Pilipinas. Mabuhay FLM, lipad. Ito, in chief, Sir FLM. O, di ba, makita mo mga kaibigan, yung mga tao, panay ang akbay kay Apo Lakay natin mga kaibigan. No? Panay ang dikit kay Apo Lakay natin. Kilala nila kung sino si Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Napakaliwanag niya mga kaibigan. O, di ba? O, eto na mga kaibigan, yung mga the portrait. O, di ba? Ang malakas. Eric Almoroto Gusto, Sandralin Escobar. Yun, no, ito yung 24 karat mga kaibigan na gold plate mga kaibigan na naglalaman ng larawan ni dating unang ginang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos mga kaibigan, naka-painting sa 24 karat gold na tumitimbang ng kalahating kilo mga kaibigan, no, di ba? FLM for President 2022. Ayan, no? Rosita Pascua, kayang-kaya ni FLM maging presidente. Na-unite niya ang FFCI. Di ba? Nung una mga kaibigan, yung painting, di ba? Sinabi ni Apo Lakay na bibilihin namin lahat ito. O, di ba? Nangyari nga. O, ayan, nasa bahay na niya. Yung mga painting mga kaibigan, o, di ba? Ibig sabihin, nabili. Legit. O, di ba? Yung mga basher na to, talagang mga tinamaan lang kayo ng patuting. Kahit nasa kulungan siya. Tama. Alexander Quaton, Sir Roman, nasabi ni FLM kailangan magsama ang Agila ng Norte at ang Palkon ng Hilaga. Yun, ang Agila ng Norte mga kaibigan, syempre Marcos ito mga kaibigan. At ang Palkon ng Hilaga, o di ba, PRRD mga kaibigan, o di ba, Duterte, o di ba, North and South yan mga kaibigan. Naku po. Wala nang iba. Sila ng dalawa ang tinutukoy sa sulat FLM Duterte Tandem. Yan, tama. May sulat siya noon na magsama talaga. Parang talagang nakikinikinita niya ang Agila ng Norte at Palkon ng Habagat. Oh, yun mga kaibigan yung yung parang talagang nag-dinner sila ni niya. Kumain sila ni Amy. Agila ng Norte at Palkon ng tingnan natin, ayan, si Amy Marcos mga kaibigan kasama si Apo Lakay natin mga kaibigan, di ba? Si Apo Lakay natin kain-kain lang mga kaibigan, ngiti-ngiti lang si Amy. Ano ba naman Amy? Di ba? Hindi mo pwedeng pangunahan ang sitwasyon, di ba? Kung ano yung dugo sa dugo yan, di ba? Hindi pwedeng yan. Kung ano nakatakda, yun ang matutupad, di ba? Hindi pwedeng i-hocus-pocus, di ba? Habagat. Habagat ba? Habagat South na lang para sigurado. Yung babae doon sa mga kaibigan, si Conchita Romualdez mga kaibigan, bunsong kapatid ni Imelda Romualdez mga kaibigan, di ba? Kung maririnig yung mga pananalita mga kaibigan, kilalang kilala si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Malapit na malapit, di ba? The ever beautiful Imelda Romualdez Marcos. Eddie Nabor, FLM for President, sabi niya. Vivian Timpog, Pandemic Hero. Tsaka naalala nyo mga kaibigan, yung isang palabas dun sa GMA, kung hindi ako nagkakamali, isang kwarto mga kaibigan, inilathala ni Imelda Romualdez Marcos lahat yung mga papeles mga kaibigan. Pero kung ako yung personal akong tatanungin mga kaibigan, parang lahat ng papeles na yun parang wala nang saysay mga kaibigan. Kumbaga inilagak na ni Ferdinand Edelin Marcos nung panahon nung 1986 hanggang 1989 mga kaibigan. Wala na siyang ibang inayos kung hindi yung kanyang last will and testament at kung sino yung magpapatupad ng kanyang last will and testament mga kaibigan. Ito malinaw na malinaw yan, di ba? Kaya abang-abangan yan ng sambayan ng Pilipino, di ba? Panahon na, di ba? Para sa pagpapatupad nito for the benefit of the Filipino people. Napakasarap niya mga kaibigan pag nagsimula na yung bagay na yan, di ba?
ng Pilipinas, go 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 for President 2022. Ayan, Yes. idol, puro President ang gusto nila. Yes. Manolo Ferrer, nauna for President, panalo na. Panalo ang apo at mahirap na Pilipino FLM ang dapat. Yes. Imelda Esperanza, Sir Roman, si FLM for President 2022, lipad agila, lipad na. Yun. Beatrice Omilia, FLM for President 2022. Paul Pleasant. Oh, di ba? Nakita niyo mga kaibigan, lahat ng tao. Ang focus mga kaibigan na kay Francis Leo Antonio Marcos, lahat ng bisita sa Green Meadows, so, di ba? Talagang galaiti dito mga kaibigan yung mga basher. Hindi nyo kaya, FLM lang ang malakas. Antonio Buendia, FLM for President para matupad na ang nakasaad na plano ng creator ng ating bansang nagkakabunga, Creator Chosen. Kikay, 544, FLM for President sa 2022. Oh, ayan si Conchita Romualdez mga kaibigan, no? At saka yung mga taong mga nakapaligid, no, di ba? Si Madam Mayu Murakami mga kaibigan, no? Luna Sabalones, mabuhay ang ating pandemic hero, FLM for President. We love you. God bless our spiritual wonder boy, FLM, the Yun. Eagle of the North. Mabuhay. Yun. Imelda Esperanza, masaya ako, Sir Roman, tatakbo na si FLM for President. We love you, FLM. Luna Sabalones, Roman, you're the best na nagbigay ng magandang pahayag at malinaw. God bless, Sir Roman, mabuhay. Siyempre, paglipad ng agila mga kaibigan, yun yung time siguro sa tingin ko na uuwi ang ating First Lady na si Mayu Murakami mga kaibigan. Siyempre, ayaw niya Apo Lakay na pauwiin niya mga kaibigan. Ayaw niya siyempre na hanggat wala siya dito mga kaibigan, hindi niya pa uuwiin si Mayu Murakami. Yun yung nakikita ko dyan mga kaibigan. Pero once na paglipad ng ating agila mga kaibigan, makikita na natin ang isang Mayu Murakami, di ba? Marcos mga kaibigan, di ba? Ating mahal na pandemic hero. Salamat po, Luna Sabalones. Yung ganda ni Mayu Murakami, kahit pagsamasamahin mo lahat ng mukha ng mga hudas na mga babae, ng yung mga angels ni mga kaibigan, alikabok lang mga kaibigan, hindi pa nga umabot sa ganda ni Madam Mayu. Beauty Express 15, go 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 FLM, I will vote for you. Save the Philippines, the spiritual wonder boy Eagle will fly. So ito, my mom died, my father died, so what do? Ay wala na si mama at papa. Anong gagawin ko? Parang gano'n yung mga kaibigan, di ba? Malinaw talaga mga kaibigan. Kasi alam naman natin mga kaibigan. Yung buhay ng mga ito, full of secrecy mga kaibigan. Kumbaga, in our lifetime mga kaibigan, lahat malalaman natin ang katotohanan, di ba? Ang sarap. Up to the sky. Yolanda Aquilion, yes Karuman, FLM for President. Etelina Chavez, love you Sir Francis Lay at sa taga for President. Mel B, unti-unti na report. Baby Star Sir Roman, nasa President, wag na Senador. Ayan, sana President na nga talaga. Wala nang iba, hindi na nararapat sa pagkasenador. Mag-ano lang siya doon, walang mangyayari sa pagkasenador. Para sa akin Baby Star Sir Roman, nasa President, wag na Senador. Ayan, sana President na nga talaga. Wala nang iba, hindi na nararapat sa pagkasenador. Ayan ipinaghirapan ng nanay ko yan. Tim Horton, JC Penney, Marx, di ba? Yung mga negosyong mga iniwan kay Apo Lakay natin mga kaibigan. Siyempre, itong mga negosyo na ito mga kaibigan, hindi ito direktang nakapangalan sa ating Apo Lakay mga kaibigan. Ito, yung mga mayayaman mga kaibigan, nakapangalan yan sa isang korporasyon mga kaibigan. Siyempre, lihim yung mga na yung mga kaibigan. Pagdating sa mga public eyes mga kaibigan, lihim yan. Pero, sa mga kumpanya mga kaibigan, alam na alam nila yan. Takot talaga mga kaibigan. Ito na, di ba? FLM for 2022 mga kaibigan, ano kaya ang posisyon na nanaisin ng ating Apo Lakay mga kaibigan? Pero kung pakikinggan nyo yung mga tao mga kaibigan, di ba? Ang gusto talaga nila, ang gusto natin talaga ay presidential kagad talaga mga kaibigan, di ba?
Pero tatlo lang naman ang pagpipilian ng Apolacay natin, mga kaibigan. President, Vice President, or Senador, mga kaibigan, o diba? So, nasa Apolacay natin yan, mga kaibigan. Basta tayo, nandito lang tayo para lumaban, para ipakilala sa buong mundo ang kabayanihan ni Francis Leo Antonio Marcos at tulungan si Francis Leo Antonio Marcos na maiupo sa upuan na dapat niyang kalagyan, mga kaibigan, o diba? Titirisin natin lahat ng mga hahadlang sa mga gandang hadikain ni Francis Leo Antonio Marcos. Itong mga base na ito, mga kaibigan, palubog na. Hindi nyo kami kaya dito sa FLM community. Hindi ba? Marami kami dito. Hindi kami basta-basta dito. Ha? Ang laki ng bilang namin dito, mga ugok. Wala kayong magagawa sa FLM family. Lalo na paglipad ng agila, anak ng patuting, oo, para kayong mga daga na binuhusan ng malamig na tubig na hindi alam kung saan lungga papasok. Darating tayo doon sa araw na yan. Basta yan lang muna yung natin, reaction video natin ngayon, mga kaibigan. Pilipino OFW FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroonan, pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. You must run in 2022. Agbyag ka.